Agad sinimulan ni Black Bear ang pag-atake, isang matinding hampas ng kamay ang kanyang pinakawalan. Ngunit hindi hinayaan ng ating bida na tamaan siya nito. Mabilis siyang umilag at agad naglunsad ng isang mapanganib na suntok, diretso sa mukha ng mayabang na lalaki. Napansin ito ng lalaking nakasalamin at napamulagat siya sa bilis ng kilos ng ating bida. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Napakabilis ni Black Bear, isang hampas lang sa ulo ng ating bida ang ginawa nito, at agad siyang napabagsak. Para lang siyang isang langaw na pinatay gamit ang pamalo. Bagsak ang ating bida sa sahig, duguan at umuubo ng dugo. Tahimik na pinagmasdan ng lalaking nakasalamin ang bilis ng kilos ni Black Bear. Hindi siya nagulat, inaasahan na niya ito. Habang nakangiti, sinabi ni Black Bear, "Bata, kahit gaano ka pa kabaliw, kung susugod ka ng nakadilat at walang depensa, hindi ko maiiwasang pabagsakin ka." Ngunit laking gulat niya nang makita niyang bumangon muli ang ating bida. Pinahid nito ang dugo sa kanyang bibig at ngumiti. "Masyado kang madaldal para sa isang taong wala namang lakas ang suntok," tugon ng ating bida. Napikon si Black Bear sa sinabi nito, ngunit sa halip na magalit, mas lalo pa siyang natuwa. "Ang tapang mo, bata. Mas lalo mo lang akong ginaganahan na tapusin ka." Ramdam ng lalaking nakasalamin ang tensyon sa paligid. Hindi niya inaasahan na seryosong papatayin ni Black Bear ang ating bida. Sa isip niya, kailangan niyang pigilan ito. Ngunit bago pa siya makakilos, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap, nakaiwas ang ating bida sa suntok ni Black Bear at agad na nag-counter-attack. Isang matinding sipa ang tumama sa mukha ng halimaw na lalaki, dahilan upang tumalsik ang dugo nito sa ere. Hindi makapaniwala ang lalaking nakasalamin. Wala pang nakapagpabagsak kay Black Bear, saad niya sa kanyang isip. Unti-unting bumagsak si Black Bear. Ngunit sa huling segundo, nagamit nito ang kanyang mga kamay upang suportahan ang sarili at manatiling nakatayo. Nakahinga ng maluwag ang lalaking nakasalamin. Alam niyang hindi ganoon kadaling pabagsakin ang tinaguriang Harry ng pisikal, sa buong bansa. Habang nakangisi, sinabi ni Black Bear, "Akala mo ba matutamba ako sa isang simpleng sipa lang ng isang estudyante?" Ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap, sumugod muli ang ating bida. Isang mabilis at matinding suntok ang bumagsak sa mukha ni Black Bear. Sa pagkakataong ito, tuluyang bumagsak ang halimaw. Diretsyong sumubsob sa semento. Lubos na nagulat ang lalaking nakasalamin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi lang isang beses, paulit-ulit na binayo ng ating bida ang ulo ng Black Bear, bawat suntok ay nagpapabasag ng kanyang bungo. Hindi ito isang fatal na sugat, pero siguradong hindi na ito tatayo ng buong buo. Biglang hinablot ni Black Bear ang baywang ng ating bida. Hindi niya ito napaghandaan. Sa mahigpit na pagkakahawak, sinabi nito, "Nakakahiya namang gamitin ang ultimate move ko laban sa isang estudyante." Nakita ito ng lalaking nakasalamin. Bone Crusher, bulong niya. Alam niyang kailangang pigilan ito. Ngunit bago pa siya makagalaw, ginamit na ni Black Bear ang kanyang ultimate move. Isang nakamamatay na puwersa ang bumalot sa katawan ng ating bida, tila dito na magtatapos ang laban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nanghina ang pandama ni Black Bear. Kahit anong gawin niya upang gamitin ang kanyang buong lakas, hindi niya maintindihan kung bakit hindi ba ibigay ang buto ng ating bida. Sa halip na masaktan, patuloy ang ating bida sa pagpupumilit tumayo. Napansin ito ni Black Bear kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang tuluyan ng durugan ang ating bida. At biglang, bang, isang matinding headbutt ang pinakawalan ng ating bida. Tumama ito ng diretso sa ulo ni Black Bear. Napabitaw si Black Bear dahil sa matinding impact. Hindi siya makapaniwala, parang bakal ang ulo ng ating bida. At hindi pa iyon ang lahat. Bang! Isa pang malakas na headbutt ang dumurog sa kanyang bungo at bumasag sa kanyang mga ngipin. Paulit-ulit itong ginawa ng ating bida hanggang sa tuluyan ng mawalan ng malay si Black Bear. Mabilis na sumigaw ang lalaking nakasalamin, "Tama na. Wala na siyang malay." Hinayla niya palayo ang ating bida at sinabihan itong huminahon. Kung lumala pa ang sitwasyon, mahirap na itong takpan at linisin, dagdag niya. Maya-maya, may tinawagan ito. May isang pasyenteng may head trauma mula sa isang aksidente sa sasakyan, room 202, building B.
Kailangang asikasuhin agad. Naguguluhan, tinanong ng ating bida ang lalaking nakasalamin kung sino ito at kung kasabwat ba niya si Black Bear. Ngunit sa halip na sumagot, may kumpiyansang sinabi ng lalaki, iniisip kong makipagtulungan sa'yo. Bago pa makapagtanong ulit ang ating bida, may biglang pumasok na ilang nakamaskarang lalaki sa silid. Sila pala ang tinawagan ng lalaking nakasalamin. Ano ang gagawin natin kay Black Bear? Tanong ng isa sa kanila. Siguruhing hindi siya madyay gising sa loob ng ilang araw, sagot ng lalaking nakasalamin. Sinimulan ng mga tauhan ang paglilinis habang tahimik lang na nanonood ang ating bida. Sa kabila ng panghihina, tinanong niya ang lalaking nakasalamin, ano ba talaga kayo? Ngumiti lang ang lalaki at iniabot ang isang pulang business card. Nandito ang numero ng taong makakatulong sa'yo. Kinuha ng ating bida ang card, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging kailangan mong gawin ay lumaban para sa kanya, dagdag ng lalaki. Ngunit sa halip na tanggapin ang alok, itinapon ng ating bida ang card sa basurahan. Hindi ako interesado sa anumang scam o sa paggawa ng pera sa pamamagitan ng labanan. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Ngumiti lang ang lalaking nakasalamin habang nakamasid sa ating bida na paalis. Ang pag-iisip ng tao, bulong niya sa sarili, madaling magbago anumang oras. Ilang minuto ang lumipas, nasa loob ng banyo ng mga lalaki ang ating bida, naghuhugas ng mukha. Napatingin ang ating bida sa salamin at napabuntong hininga siya. Kahit magulo ang buhay ko, gusto ko sanang tuparin ang hiling ni mama na huwag makipag-away kahit kailan. Sa puntong iyon, bigla namang pumasok ang kanyang ama at tinanong ang ama nito kung ano ang ginagawa niya roon at kung saan siya pupunta sa kalagayan niyang iyon. Humarap naman ang ating bida sa kanyang ama, ngunit galit na sumagot ang ating bida, sino sa tingin mo ang may kasalanan kung bakit ako ganito? Bakit wala kang ginawa at nalubog ka sa malaking utang, kahit isa kang boxing champion na may mga alok? O sinasabi mong masyadong mataas ang pride mong pangkampyon para sa isang lokal na boxing gym? Hindi ko nga alam kung bakit ka natanggal sa national team, dugtong pa ng ating bida, pero mas mahalaga ba talaga ang walang kwenta mong pride kaysa kay mama na mahina at may sakit? Dahil sa mga sinabi ng ating bida, hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Hindi nga ito pinansin pa ng kanyang ama at tahimik itong lumabas ng banyo at iniwan ang ating bida na galit na galit. Habang papalayo, sinabi ng ama nito sa ating bida na huwag nang magtangkang umalis at manatili na lang sa ospital. Makalipas ang 1 minuto, matapos umalis ang kanyang ama, nanatiling nakatayo ang ating bida at sinabi sa sarili, na ayaw niya na sa kanyang ama. Matapos nun, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo kaya napaupo siya sa sahig. Halos bumagsak ang ating bida sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Walang ideya ang ating bida kung ano ang dahilan ng biglaang pagkahilo at sakit ng ulo. Naisip niyang baka dahil sa kulang siya sa tulog, pero alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Sa sarili niya, nasabi niyang sumasakit palagi ang ulo niya tuwing nakikita niya ang kanyang ama, dahil matindi ang galit niya rito. Galit siya dahil palaging kulang ang perang iniuuwi nito, 1 linggong gastos lang hindi pa sapat. Habang pumasok na ang mga alaala niya patungkol sa kanya noon, laging may sugat sa katawan, at laging nakayuko sa harap ng mga magulang ng mga bully na kinakalaban niya. Saad pa nito ayaw na niyang umasa sa kanyang ama, dahil ayaw niyang isipin na ginawa na nito ang lahat ng makakaya. Pero pakiramdam niya, parang unti-unti siyang nilalamon ng isang malalim na hukay. Isa siyang high school student na hindi makasampa sa isang deep sea fishing boat para kumita ng pera. Hindi niya mabago ang buhay niya, hindi niya kayang kumita ng sapat para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Habang pilit siyang nagpapatuloy at nagsisikap para kumita, habang sinira ng mga bully ang kanyang delivery bike dahil lang sa hindi niya gustong sumama sa kanila. At dahil sa mga hinayupak na bully na iyon, lalo pang lumaki ang utang niya sa kanyang ama, hindi niya rin kayang basta na lang umalis sa bahay at iwan ang kanyang ina. Kaya pakiramdam niya, wala na siyang kawala sa impyerno ng buhay niya. Pero sa hindi niya inaasahan, bigla na lamang nagising ang ating bida sa isang kama sa ospital. Muli siyang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, kaya naisip niyang baka nawalan na naman siya ng malay. May napansin naman ang ating bida na parang iba ang silid nang magising siya,
hindi niya alam kung kailan pa siya inilipat sa ibang silid. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tingnan kung gaano siya katagal nakatulog, ngunit agad na bumagsak sa wala ang kanyang pakiramdam nang makita niya ang isang mensahe mula sa kanyang ama. Binasa niya ito. Sa mensahe, sinabi ng kanyang ama na sa tingin niya, dumating na ang oras para ipagtapat ang lahat sa ating bida ngayong gabi. Naguluhan ang ating bida, galit at napatanong ito sa isip. Ano pa bang tinatago niya? Hindi na nga ito pinansin pa ng ating bida, agad niyang naisip ang kumustahin ang kanyang ina. Tinawagan niya ito sa telepono ng kanyang ina, agad na sinagot ito at tinanong niya sa kanyang ina kung ayos lang ba siya, ngunit, laking gulat niya nang sagutin ito ng kanyang ina at sabihing huwag muna siyang umuwi. May mga gangster na nag-aabang sa kanilang bahay kaya delikado. Sinabi pa ng kanyang ina na manatili lang daw ang ating bida sa ospital dahil inilipat siya sa ibang silid sa ilalim ng ibang pangalan upang maging ligtas. Nagulat naman dito ang ating bida at sinabing ano. Ngunit nagpanik ang ating bida at tinanong kung nasaan ang kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na nakatago ito sa isang motel malapit sa istasyon ng pulis kaya huwag na siyang mag-alala. Dahil hindi rin maaaring magtagal sa tawag ang kanyang ina, nagbilin ito na huwag munang lumabas at agad na pinutol ang linya. Sa katahimikan, sinisi ng ating bida ang sarili sa lahat ng nangyayari. Kung hindi lang sana siya nakialam sa mga gangster, hindi sana lalala ng ganito ang sitwasyon. Kaya napagdesisyonan niyang hanapin muna ang kanyang ina. Ngunit bago pa siya makatakbo palabas, biglang tumunog ang kanyang cellphone tawag mula sa kanyang ama. Sinagot niya ito, ngunit laking gulat niya ng ibang tao ang nasa kabilang linya. Panik na panik ang boses ng lalaki sa telepono, tinanong nga nito ang nasa linya kung siya ba ang anak ni Kang Son. Agad naman sumang-ayon ang ating bida at sinabing siya nga. Ang lalaki nagsalita sinabi nitong sobrang lala ng sitwasyon, ang kanyang ama ay bumagsak at nawalan ng malay. Agad naman na nagulat dito ang ating bida sa narinig. Saad pa ng lalaki sa telepono na, napag-alaman niyang isang aksidente sa trabaho ang nangyari. Maraming nabali sa katawan ng kanyang ama, mga buto, tadyang, at kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ito. Habang pinapakita ang kalagayan ng kanyang ama. Ilang oras ang lumipas, nasa intensive care unit ang ating bida. Tahimik niyang tinitingnan ang kanyang amang halos hindi na makilala dahil sa dami ng sugat at benda sa katawan. Habang naalala niya ang sinabi ng doktor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Napakahirap ng operasyon ng kanyang ama. Ang bayad pa lang sa operasyon ay aabot sa 100 milyong won, at pagkatapos noon, taon-taon pa ng mahal na gamutan at rehabilitasyon ang kailangan. Sa narinig, tuluyang bumagsak ang mundo ng ating bida. Hindi niya alam kung paano niya makakayanan ang ganitong kalaking halaga, walang ideya kung saan siya magsisimula. Napaupo na lamang ang ating bida sa gilid tila wala nang natitirang pag-asa para sa kanya, habang daang-daang napahawak sa kanyang ulo at iniisip na wala siyang kwentang anak. Dagdag pa nito ganong halagang pera saan daw siya kukuha ng ganon kalaki. Pero bigla niyang naalala ang pulang business card na binigay ng lalaking nakasalamin sa kanya at tinapon niya sa basurahan. Agad siyang kumilos upang balikan ito, kahit mahina pa ang katawan, pagkarating sa hospital, tumakbo ang ating bida pabalik sa silid kung saan siya ginamot at nangyari ang labanan. Room 202. Pagkarating niya roon, agad niyang tinignan ang basurahan, pero wala na ang card. Mukhang itinapon na. Napaluhod na lamang ang ating bida, damaloy ang luha sa kanyang mukha. Sinisisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari. Sa mabigat na puso, humingi siya ng tawad sa kanyang ama, saad pa ng ating bida hindi siya karapat dapat pang nabuhay. Habang patuloy ang pag-iyak, mas mabuti pa siguro kung namatay na lang ako. Pero biglang may boses na lumitaw, hinahanap mo ba ito? Paglingon ng ating bida, nandoon ang lalaking may salamin, hawak ang pulang business card. Saad ng lalaking nakasalamin, nagbago na ba ang isip mo? Tanong nito habang nakangisi. Agad na tinanong ng ating bida, magkano ang maibibigay mo? Habang inaayos ang kanyang salamin, sumagot ang lalaki, kahit 10 bilyong won kung manalo ka. At kahit hindi ka manalo, basta makilala ka, kikita ka ng malaking pera, dahil sa narinig ng laki nga ang mga mata ng ating bida. Saad pa ng lalaki, tumingin ito ng diretso sa ating bida,
Interesado ka ba? Napatingin na lamang ang ating bida tila hindi makapaniwala. At dyan muna mapuputol ang kwento mga bossing. Abangan ang susunod na mga episode at maraming salamat. Yeah!